Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of July. Love reading for the Pisces people out there. So Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Pisces, sino yung paparating sa inyo this month of July or in the future? Pisces, cross-watchers, pwedeng kayo ang nandito sa pipiliin ko na to. So let's start without further ado. Pisces, yun yung paparating sa inyo. Possible zodiac sign na paparating sa inyo this July or in the future. Pipili ako ng ganito. Water sign, Pisces. Either Pisces, Cancer, Scorpio. So, nasa water sign. Pisces, you are very much highly compatible with this person. Kasi Pisces ka water sign ka. And magiging, ang darating sa buhay mo is the same water sign as you. So, pareho kayong, magkakaintindihan talaga kayo nito. Highly compatible. So, if you're sensitive, this person also do has an emotional sensitivity. So, parang very lovable din siya, same as you. And marunong siya talaga mag-express ng love, same as you. So, this is my feminism sa kanya. Same as you. So, I will go into see the gender, kung anong gender to. Observant, may pagka-observant to na tao. Mahilig siya mag-observe, mahilig siya mag-stalk. And very sweet and clingy at the same time. Maalaga, mapagmahal. Medyo selosa lang din to or seloso. Which one, Spirit Guides? Give me one card only, please. Fully water sign. The Jack of Hearts. Pero this is a man. A young man. Could be between 25 to 35 or 25 to 40. Ganyan. Na lalaki. So, hindi siya old. Hindi siya matured. Ganon ka matured. Pero, pwedeng yung moon sign pareho nito is water sign, so highly sensitive na tao, highly emotional as well, and moody person. So, very, very lovable, very loving, nurturing na tao, maalaga, and ma-express siya sa pagmamahal. Wala kang mapoproblema dito, very sweet na tao to. Ang problema lang dito, seloso to, or selosa, kasi pwedeng tomboy din to. Okay? So, pwedeng gay din to. So, seloso to na selosa. And very siya, feminine siya gumalaw. Kahit lalaki pa siya, very feminine siya gumalaw, mahinhin, tahimik, might be introvert na tao to, homebody, kumbaga, tahimik lang siya, and pwedeng may psychic ability to sa taong ito. Malakas yung intuition niya, may magka-empath na siya, empathic na person to, maawain, kumbaga. Madali siya makaramdam ng lungkot, madali siya makaramdam kung may problema ka, kung hindi ka okay, mararamdaman niya yun sa'yo. Even mararamdaman niya even sa'yo kung nagsisinungaling ka, kung naloloko siya, madali niyang maramdaman yun. Malakas yung radar nito. So, hindi ka pwede magsisinungaling dito kasi hindi ito titigil kung may mararamdaman to na kakaiba sa relasyon ninyo. Hindi to titigil hanggat hindi niya malalaman yung totoo. Kasi sobrang stalker nito. So, parang malakas yung intuition nito Parang malapit sa kanya si karma. At saka malapit sa kanya yung mga spirits, kumbaga, na tumutulong sa kanya para malaman yung katotohanan. Parang kumbaga, ganito, like me, I am a Cancer rising and I am a Scorpio moon. So, and malakas yung Scorpio sa zodiac sign ko, kahit Libra ako.
madali ako talagang, parang kumbaga sa cheating side, hindi ko kailangan, yes, mahilig ako talaga mag-stalk kung may mararamdaman ako, mag-i-stalk ako. Pero, titigil ako niyan kung wala akong mahanap. Ang gagawin ko lang is, hihiling lang ako. Parang kumbaga, sasabihin ko lang na, kayo na bahala. Kung alam nyo meron talagang hindi magandang ginagawa yung partner ko, ipakita nyo lang sa akin. Give me a sign. And minsan, kung meron, like before, may ginagawa talaga siya sa akin, nalalaman ko siya ng hindi ko, walang effort, walang ka-effort pa, kumbaga. Nalalaman ko na lang siya, biglaan na lang mismo babae mag-message sa akin, or mismo kaibigan ko na yung babae nag-message sa kaibigan ko, ganyan, something na biglang may message na lang ako matanggap na ganun. So, ganun ito na pagkatao. Hindi siya, itong tao na to, hindi mo siya, kung sakaling may cheating na nararamdaman niya, malakas yung vibration niya agad. So, ito siya. Okay? So, iyakin din to na tao. Pero magaling to magluto. Atong person na to. And may pagka-funny person din to. Not that all funny, pero you can laugh sa taong ito kasi hindi sinasabi ko hindi siya ganun ka-funny talaga. Pero funny siya though. Kasi bakit? May pagka-mood swing siya eh. Minsan sobrang funny niya. Tapos mamaya-maya hindi na siya funny. Natutulala na lang siya sa tabi. Ganon yung pagkatao nito. So, tignan natin sa mga oracle card. Well, pareho lang din naman kayo, Pisces. Kasi ganon ka din naman. No, I mean sa intuitions, sa sa feelings, pagdating sa emotions, sensitivity, and ganun din eh, magkapareho lang kayo, kaya compatible talaga kayo ng person na to. And ano to, malakas to siya sa memories, hindi siya nakakalimot. Mahirap to makalimot. Kung example, Pisces, you are Pisces man, and this is a woman, example lang, hindi siya nakakalimot ng mga pinagdaanan. Maalala at maalala niya yan, kahit pa napatawad ka na niya. So, let's drop one card now. Action, courage, Jupiter, Sagittarius and Aquarius. Could be, yeah. Si Sagittarius, baka meron din tong baka may water sign siya sa Jupiter sign niya. Check the placement. Or baka may Sagittarius siya sa kanyang chart. Okay? So, check the placement. Action, courage, and beginnings. Let's see. Magnetic attraction, passion ang meron sa inyo. Poison, toxic, unhealthy behaviors, people. What is this? Look deeply within, discover to discover your soul purpose in your relationship. Meron akong sense sa connection na to. May mali sa connection ninyo.
difficulties. Jealousy from others may serve as obstacles to the success of this connection. So, feeling ko dito, Pisces. Okay, I just don't want to... Gusto ko muna talaga i-clear dito sa aking tarot cards. Kasi meron ako nakitang magnetic attraction sa inyo. Passion. Very passionate both sides sa inyo. But the thing here is, could be your relationship is wrong. You know? Pwedeng itong relationship na to, might be some of you are third party situation na meron dito sa inyo. Could be may paparating sa'yo na tukso. Matutukso ka sa paparating na yon. Pwedeng magiging hantungan ng problem, toxic, unhealthy behaviors ng people. Might be may people na may involved dito. May kinakasama ka. Might be you are married or you are in a relationship, then may dadating sa'yo, mai-involve sa connection ninyo. Kaya nga meron sinasabi dito sa kanya, sa part niya is, look deeply within to discover your sole purpose in your relationship. Ano ba yung purpose dito? Bakit dumating to? Bakit dumating siya sa buhay mo? So, anong meron? Bakit binigay to? So, with this toxic behavior, unhealthy relationship, at mga behaviors ng other people involved dito. Kasi nandito din yung difficulties. So, may difficulties dito, meaning may ibang tao na nagsiselo sa connection ninyo. So, tingnan natin. Third party. Diba sabi ko? Okay, Pisces. I can sense here that this person parang naging pabaya talaga siya. Itong person, it's either Pisces, this is not on your side, might be this is on this person's side, siya yung meron. Baka dadating siya sa buhay mo nang hindi mo alam na meron pala siyang involved na other person sa kanya at lumandi siya sa'yo, kumbaga ganun, nanligaw siya sa'yo na hindi mo alam na meron pala siyang iba. So, yung labas dun, hindi mo alam na magiging third party ka ng person na to. So, it could be like that, okay? Kasi nakita ko dito na parang magiging reckless siya dito eh. So, ang problema dito kasi, mapapagod ka sa kakahintay kung kailan ka niya bibigyan ng new beginning hanggang sa abot na lang sa point na masasaktan ka kasi merong betrayals dito. So, datating na lang sa point na medyo magkakaroon kayo ng burden, mabigat na problema because of might be malalaman yung katotohanan dito. Lalo na ang problema dito, some of you, okay, not for everyone, not for every Pisces, and not for, baka kung babae ka na Pisces, baka nga mabuntis ka pa ng person na to, so might be serve this as a guide for you. Okay, guide na to sa inyo na wag agad-agad na ibigay. Kasi bakit ko sinabi yun? Nandito yung magnetic attraction sa inyo eh, nandito yung passion. So definitely may halong intimacy talaga dito. You know what I mean kung ano yun.
So, could be this person ang paparating sa'yo, water sign, water sign. So, pwedeng itong person na to is, siguro meron siyang partner. Magkakaroon ng disappointments dito sa connection ninyo. Clarity, and also clarity. Parang andun sa point na hindi mo ma-appreciate yung mga malalaman mo dito. Parang dadating din sa point na hahantong kayo sa point na magiging toxic and unhealthy itong sitwasyon na to. Kasi ito yung magiging behavior mo dito. Parang yung mga sinasabi ko na mag-i-stalk ka, mararamdaman mo, magkakaroon ng intuition sa'yo, kakabahan ka na baka merong something and malalaman mo dito. Because you will going to gather information talaga hanggang sa malaman mo na itong person na to is hindi pala siya totoo sa'yo. So, it's either that may makapagsasabi sa'yo or it's either siya mismo yung magsasabi sa'yo. And I think either ikaw or siya aalis din sa connection na to. So, bakit ito binigay sa'yo? Bakit siya dadating sa buhay mo? Okay, Pisces. Feeling ko darating siya sa buhay mo to serve this, for you to have some courage to do an action towards a new beginning na talaga. Okay? So, parang kumbaga, ibibigay to sa'yo parang test from the universe na titignan niya kung papatol ka dito or hindi. Siguro meron na ding cycle na nangyari na din to sa'yo before. And parang binalik lang to sa'yo dahil hindi mo pa na-learn yung lessons from that. So this time around, ibibigay na to sa'yo. Parang kumbaga si Jupiter dito, magsisilbing parang disciplinarian sa'yo. Na parang ididisiplinahan ka niya. Ibigay niya to sa'yo para magkakaroon ka na ng courage towards new beginning na talaga sa buhay mo. Parang magkakaroon ka na dito na iisipin mo na this is a new beginning, thinking about new beginning, na kailangan mo na talaga na maging matured enough na talaga if you have the partner as well, or might be both side kayo na may partner dito, so could be takes what resonates, na kailangan mong to surrender this and to walk away to start a new beginning of your life and have courage to not to do this anymore, and parang serve na to sa'yo this time, another lesson na kailangan mo nang i-learn para hindi na to maulit pa sa'yo. So, kailangan mo nang pag-isipan ng mabuti ang decision dito na umalis na talaga dito, because dapat meron ka ng parang kumbaga spiritual awakening sa'yo. At saka sa kanya, hindi lang to sa'yo, sa kanya din, na itong toxic and unhealthy behaviors dito, itong mga nangyayari sa inyo is, of course, is wrong. And kailangan to isaayos ang lahat. Feeling ko kasi palagi siyang lumalabas. This person kasi, sobrang ano din siya, papayabaya na tao, easy go lucky kumbaga, hindi nag-iisip. Parang nag-iisip, hindi siya nag-iisip pagdating kung example, may karelasyon ka, Pisces. Tapos, it's either karelasyon or asawa, okay? Ganon din siya, meron din siya. And then, hindi siya nag-iisip, kumbaga, na papasok siya sa buhay mo, na meron siyang masasaktan, and alam ninyo na meron ka ding masasaktan. Parang andun sa point na binigay to sa inyo, itong connection na to, as a purpose, sa relationship, as a purpose na
magkakaroon kayo ng difficulties, deep problem, pwedeng buntisan ang mangyayari dito. So, mas malaking responsibility na yun and problem para ma-realize niyo na hindi ko na ulitin to, ayoko na ng ganito, na napapagod na ako at mali talagang ginagawa ko. And tama na to, last na to. Parang ganun ba? Parang magkakaroon na ng dinidisiplina kayo ni Jupiter dito para maging masaayos ang lahat. So, ito yung look deeply within this to discover your soul purpose in your relationship. So, ano ba yung purpose talaga dito? Okay? Kasi may mga taong nasasaktan kayo dito. Toxic to unhealthy relationship. Ibig sabihin, hindi to siya. Meron kayong mga nasasaktan dito sa connection na to. Okay? Para to make you, parang para makapag-focus ka na kung saan both of you, not only ikaw, pati siya na din, makapag-focus na kung saan kayo dapat na nagfo-focus para maayos na yun, to have a balanced connection. And para to the point na makapag-isip na kayo ng idea into a new beginning dito. And have that courage to do that action para maging maayos na lahat. Take the leap of faith towards a new beginning of your life. Kasi definitely itong connection na to is like pwedeng mapapagod lang din kayo dito. Dahil alam nyo mismo, feeling ko, alam ninyo mismo dalawa kung anong meron dito. Hindi kayo inosente or either na malalaman nyo to or malalaman mo to, Pisces, na meron palang mga nasasaktan. Or sabihin na natin na hindi lahat, both side meron. Pwedeng sayo lang Pisces ang meron at sa kanya lang Pisces ang meron at sayo wala and you are innocent. Okay? Pwedeng siya yung hindi. Tapos malalaman mo, tinanggap mo. Dahil merong magnetic attraction dito, may passion na nangyari, may intimacy, may nangyari sa inyo. Kaya nga, there's a possibility, baka may mabuo. So, pwedeng tinanggap, inaccept. So, naging toxic yung relationship, may unhealthy at may mga nasasaktan kayo. So, definitely, kailangan tapusin ito. Magkaroon ng courage, do the action para tapusin to. Kahit masakit man, kailangan gawin yon para maisaayos ang lahat. And yun yung purpose ninyo, to learn from your lessons. So, that is my reading for you, Pisces. Oops.